sa mobile. Ayan. Kumusta po ang audio ko po sa inyo? Okay po ba? Okay po. Sige po. Kasama nyo po ba dyan sa account or is he joining with different account po? Okay po. Sige, hintayin natin. Pasalihin nyo na po agad para makapag-start na tayo. Okay po, pero wala pa naman. Sige, hintayin po natin. Baka kasi hindi niya masundan pag di niya naumpisahan. Kasi parang laderize yung lesson natin. Hindi siya makaka-catch up pag di naumpisahan. Sige, let's just wait for another 3 minutes. Pwede nyo pong tawagin yung mga ka-churchmates ninyo, both a beginner or intermediate na keyboard. This will be very helpful sa kanila. Ayun, they are here. Okay, last 2 minutes. Baka maya hapol pa. Alright, sige. Ino-open ko lang yung isang app para makita nyo kung ano yung pinipindot ko po dito. Pero nagre-require ng needs to be activated. Wait lang po.
Pa-check nga po kung nakikita at naririnig po yung kung both na naririnig at siya nakikita yung pinipindot po. Naglalag. Pero yung sound, okay po ba yung sound? Oh, lag din. Okay. Siguro, okay. Wait. Mag-close lang po ako ng mga ibang apps. Okay, restart ko lang po yung Meticulous. Yan. Ayan, sige. Start na po natin. Pag ganito po ba, okay po ba ang audio natin, mga kapatid? Sige, start na po natin. Catch up na lang natin yung audio at saka itong material natin. Sige po, let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Kami po ay darako na naman sa mga panibagong lesson sa gabing ito. We are praying, dear Lord, na ang mga matututunan namin ay magamit namin para sa ikabubuti at ikaunlad ng amin pong ministry kung saan nyo po kami tinawag, lalong-lalo na po ang area ng keyboards, Panginoon. Buksan nyo po ang aming mga isipan, buksan nyo po ang aming mga puso, Panginoon, upang malaya po naming matanggap ang mga lessons na nakahanda para sa amin ngayong gabing ito. Dakilang Diyos, mangusap po kayo sa amin, maging sa aming lesson nawa ay mapapurihan po namin kayo
at maibigay ang karapat-dapat na papuri at pagsamba. Bigyan niyo po kami ng magandang reception sa aming mga internet. Gayon din, Panginoon, ang magandang pagkakataon at panahon sa aming mga kasama dito po sa Zoom. Inaangkin namin ang katagumpayan, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, i-adjust ko po. Ayan, ito po. Pasensya na po ha kasi masyadong maraming gadget akong nakalagay. Zoom preference. Wait lang. Ayusin ko lang po yung sound. Hindi po kasi ito default. I mean, from time to time binabaklas ko kasi kaya nag-change yung volume, nag-change lahat ng settings. Ayan. Okay, sige po. So, ang lesson natin ngayon ay ito pong piano chord chart. Mukhang beginner, pero actually ito po ay essential maging sa mga tawag dito, intermediate at saka advanced na players. Okay? Advantage sa inyo kung matagal na kayong tumutugtog, yet magandang kaalaman din sa mga bagong keyboard player natin. Kasi ito po yung pinaka-foundation. Kapag strong yung foundation natin, strong din po yung outcome ng atin pong pag-play. Ayan. So, isa-isain po natin. Unfortunately, hindi ko pa siya naipaalam. Itong material na ginagamit natin, you can only screenshot, pero I don't think so na mayroon na akong tawag dito, authorization na ibigay itong copy na. Kasi paid po ito, binayaran ko siya. Papaalam ko muna if I can reproduce and send it to my students. Pero you can screenshot, nga lang, pakiusap for your own consumption muna. Okay? Huwag nyo munang i-reproduce, huwag nyo munang ipapasa sa mga non-students natin, at huwag nyo munang ipopost. Okay, by the way, if you want to purchase, ito po ay galing kay Pastor J. Mortera, yung nagtuturo din po online. At hindi siya free, ano? Ito, kasama siya doon sa pinurchase natin sa kanya. Pero I am giving you as part of our lesson or our subject. Ayan. Kasi this is very important at nakatulong sa akin. I believe na kakailanganin nyo rin po. Okay. Ba't may nag-e-echo dito? Ayun. Sige. So, anong matututunan natin dito? We will learn how to read chords from basic to ninth chords, extended and superimposed chords. Pag sinabi natin extended, ito yung 11, 13 na mga chords. All 12 keys, hindi lang siya in the key of C, but also lahat ng mga key signatures natin. And we will learn how to make our own chords. So, ibig sabihin, we can create our own. Kaya nga nung unang lessons natin, sinabi ko na ang chords ay unlimited. Kasi you can always combine one or two or more chords. Basta kaya ninyong tugtugin. You can also create, recreate, and substitute any chords ng mga kanta. Okay, so pa-heart react if you are ready kasi we are now going to explore yung atin pong discussion sa gabing ito. Ayan. Yun. Okay. So, ayan. Ito po, you can follow him and you can search si Kuya Pastor J. Montera sa Facebook. And if ever na nakapag-communicate kayo sa kanya, just mention us na nakuha nyo po ang idea or ang information about him sa inyo pong teacher. Yan. Yan. Transforming gospel musicians one note at a time. So, hindi siya pang madalian. Kasi habang binabasa ko po itong kanyang lesson, ano po siya, ladderized. At hindi mo kailangang madaliin. Yan. The more na nagsusok tayo in one lesson, lalong nag-e-expand yung ating kaalaman kaysa yung nagra-rush tayo na alamin in one setting.
Ayan. So, disclaimer lang po, this is not my original, pero meron akong separate na PowerPoint for this simplified version na pwede ko pong i-share sa inyo, which I think napahapyawan ko na sa previous na subject natin. But for the sake of those who just joined, ay ito po. Yan, i-explain po natin. Okay. Just a short introduction. Ang chords ay nabuo mula sa major scale. Ano ba yung major scale? Yun po yung do, re, mi. Okay? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. At gumagamit tayo ng numbers para mapangalanan sila. Yung ginagamit natin yung 1 to 8. 1 represents the first degree doon sa scale, which is C or do. Kung key of C, that is C or the do. Then the second one or number 2 is the re or the D. Sa key of C muna tayo para mas madali. C is 1, D is 2, E is 3, F 4, G is 5, 6 is A, 7 is B, and then going back to C, which is the octave number 8. Ayun. So kung sa D major naman, just follow the scale at yun po yung susundan natin. Ayan. Kaya sabi dyan, for example, when we say 6, 7th, or 9, it means yung pang-anim na note of the major scale. Pag 7th naman, it's the 7th note of the scale. So pag sinabing 9th, yung pang-9 na scale. So iikot siya. Kung C to C, number 8 yung C, ang pang-number 9 natin is D. So technically, doon siya sa lampas ng octave. Pero dahil mayroong limitations ang daliri natin at medyo malayo, ginagawa nating 2. Kino-convert natin sa 2. Which basically, yung note 2 at saka yung note 9 is the same. Nga lang, iba yung texture kapag ginamitan natin siya doon sa other octave, sa pang 9. For example, ito yung note natin, naririnig ninyo yung letter C, middle C, and the octave is C, higher C. Ngayon, ang 9 natin is the D. Ito siya, nasa 9. Pero dahil malayo siya, kino-convert natin into lower octave, katabi nung middle C. Ito siya. Yan, C, D. Ayun. So pag nakakita kayo ng chord na 2 or 9, they are the same note. Unfortunately, I cannot show both screen, Hindi ko pwedeng i-show yung screen ko dito sa isang gadget at the same time yung Mediculus. Pero mamaya sa ating demonstration, ipapakita ko yung Mediculus para hindi tayo mag-lag. Ayan. Tuloy natin. Or otherwise noted specifically katulad ng dominant 7, which means the 7th note of the dominant scale. Ayan. So ano ba ang gamit ng major scale? Kung anong chords ang gagawin natin, ang major scale niya ang gagamitin natin, doon tayo magbabase sa major scale. Okay, para hindi komplikado, gamitin muna natin ang C major scale. Yan, C major scale muna tayo. Nothing else but C major scale. So, ang C major scale natin ay C, D, E, F, G, A, B, C. Ayan. Major scale natin. C, D, E, F, G, A, B, C. Okay. Parang nawawala-wala yung speaker, ay yung earphone ko. Okay. Tuloy natin. Like kung gagawa tayo ng chords ng C, then we will use the C major scale. Kung gagawa naman tayo ng F sharp chords, then we will use the F sharp major scale. So iba din yung scale niya. Depende doon sa tonic natin or home note natin. Yan. Para hindi tayo malito, again, we will be using the C major scale. Okay. Terms with similar meaning. Flat and minor and diminish. Ayan. Pag sinabi nating flat and minor, they have similar meaning. Ibig sabihin, one step lower or one semitone lower. Bababa tayo. Pag narinig yung flat, minor, or diminish, ibig sabihin magbabawas. Yan. Example, pag sinabi nating flat 7th or minor 7th, ayan, parehas sila na ang tinutukoy ay yung pang 7th note of the scale ay babawasan ng kalahati. Ayan. Ang diminish naman, it means to condense a chord. Dalawa kasi yung binabawasan natin pag diminish. It's the 5th and the 3rd. Ayan. So we will move all the other notes one step lower
except the root. Kung ang chord natin ay C major, it's the C, E, G. Yeah, C, E, G yung chord natin for the C major. Ibig sabihin, except sa root, ang root natin ay C. Yun yung home note natin. So, the rest ay babawasan natin. Yung E at saka yung G, babawasan natin. So, from E, magbabawas tayo ng kalahati. It becomes D sharp. And then yung G, it becomes F sharp. So, pag sinabi nating C diminished, ang combination niya ay C, D sharp, and F sharp. So, from C major, which is C, E, G, naging C, D sharp, F sharp. Ayun, nag-iba rin yung texture niya. From masaya, naging parang medyo suspense. Ayun. So, in contrast naman, ang sharp at augmented ay saka dagdag naman. Kung ang flat, minor at saka diminished ay nagbabawas, ang sharp at augmented naman, kabaliktaran. Sharp means to raise a note one step higher or one half step. Yun. So, tataas naman siya. Kabaliktaran siya. Ayun. Sige, tuloy natin. Okay, basic chords tayo. Yan. Basic chords. Umpisan natin sa major. Ayan, basahin natin yung description. Sabi diyan, without any extension, it indicates a major chord. So kapag nakakita kayo sa chord chart na single letter lang siya, like C, D, E, F, ibig sabihin major yon. Pwede ring C sharp, D sharp, F sharp, major po yung mga yon. So dito po sa C major natin, it's the basic triad or the major third. Pag sinabing major, kinuha natin yung term na major dito po sa gitnang note which is E, which is the major third. Ayan. Yan po ang C major. C, E, G. And the following ay, ayan, nakadiagram na po tayo. Ayan. So pwede siya sa beginner. At kung gusto nyo ng chord formula doon sa PowerPoint natin, paano kinukuha ang major chord, yung nandun yung tag dito, intervals at chord formula, I can send it kung hindi nyo pa nakuha yung copy ng chord formula. But again, this is C major. Just focus on the C. Okay? Focus lang tayo sa C. So, tignan ninyo yung naka-highlight na note. It's the C. It's the white note before the two black keys. E, it's the white note after the two black keys. And the G, it's in the middle of the three black keys. Ayan. C lang po tayo, ano? Focus lang tayo sa C. Kasi pag na-master natin ang C major, everything follows. Ayan. Tandaan natin, C major scale or C major chord. All white keys. All white keys po yan. Walang black keys sa C major. Okay, let's move on sa chord na add to. Yan, explain natin. Wala siyang letter M na small letter. Wala siyang small letter M. It indicates major chord pa rin. Add to, ibig sabihin from the word add, idagdag yung 2. 2 indicates the second degree of the scale or the second note of the scale, which is letter D. Ayan. Kaya ganyan po ang C add 2. Ayan. C add 2. Kasi idinagdag mo lang yung 2. Pansinin ninyo, nandun pa rin yung C major na C, E, G. Nandun pa rin yung C, E, G. Idinagdag lang natin yung add 2. Pansinin ninyo ito kasi mayroong chord mamaya na similar. Almost similar. Pero madidistinguish natin dito sa extension ng chords. Gaya nito, C add 2. Ayan, nagdagdag ng 2. Idagdag yung second degree. I hope nagigets ninyo kasi pahirap ng pahirap ito. As we go on, we add one note at a time. Okay, C add 2. C major is C, E, G. Ang C add 2, C, E, G with the degree second or the letter D. Okay, next tayo. Ayan. So, every note or every other chord dito ay dinagdag lang po yung 2. Ayan. No need to explain yung C sharp, D, D sharp yan. Basta focus tayo sa C major. Okay, next. Ano naman ang pagkakaiba ng C suspended second? Ito yung sinasabi ko na similar. Nung una, akala ko yung C sus 2 at saka C add 2 ay parehas sila, pero hindi pala. Wala pa ring small letter M. It indicates major chord pa rin.
Pero dito, suspended to refers to the major third. Yung major third natin na E, sinuspend natin, nilipat natin doon sa second note of the scale. Inalis natin yung E, inilipat doon sa 2. Oh. Yung add 2 kanina, C add 2, dinagdag yung 2. Dito sa C sus 2, yung major third nilipat sa 2. Ayan. Kaya meron tayong C, D, at saka G. So ito ang sound niya. Ayan. Yung major ito, C, E, G. Yung C add 2, C sus 2. Yan, almost similar sila sa mga tunog. Pero kung madalas ka nang magsisepra, madidistinguish mo na if the chord is major, suspended, or odd. Ganun. Okay. Next tayo. Ayan. Ay, wait lang. Sige. For the sake of those na kumukuha ng screenshot. Kasi pasensya na po, hindi ko pa po na ipaalam na ibigay, pero you can screenshot. Ayan, screenshot nyo muna yung major. Mabilisan lang. Di bali, kung di nyo nasundan, meron akong separate file para sa full chord. Hindi nga lang po galing kay Sir J, pero similar lang naman po siya. Ayan. Dito naman po sa add to. Ayan. The diagram is for the beginner. Kung nagtuturo kayo at gusto nyo makatugtog sila agad, pwede nyo siyang i-shortcut. Ipakita nyo agad yung diagram, memorization. Pero kung medyo mas masipag kahit mas mahaba yung time ninyo to teach, I suggest ituro ninyo step by step para kahit walang diagram, alam nila paano hanapin. Ito naman po yung C sus 2. Alright. And, yan. Dito na tayo sa minor. Yan. Minor ay meron tayong extension na small letter M. It indicates minor. Okay. Pansinin natin. I-compare natin ngayon dun sa major. Dun sa major natin na C, E, G, yung E kanina dahil major third nasa E. Pero ngayon dahil minor, yung E kanina magbabawas ng half step. Pag sinabi nating half step, yun yung katabi niyang note. It's either black or white yung katabi niya. Basta yung pinakamalapit na note. Ayan. Kaya yung C, E, G natin, yung E, lumipat sa D sharp. Ayan. Kaya naging C minor. And if you will compare also the other notes here, other chords, ganun din ang nangyari. Nabawasan lang po lahat ng mga third degree nila. Nabawasan ng half step, kaya naging minor. Alright, so that's the minor. Next, ayan. Minor add 2. Kung wala yung C minor, ay yung minor symbol, C add 2, it's a major chord, C, E, G with 2. Pero dito C minor, so naka C minor lang tayo, idadagdag lang ulit yung 2. So mayroong dissonance yung sound niya. Yan, parang may clashing sound dito sa D at saka D sharp kasi semitone, magkatabi sila. Ayan. Maganda ito sa mga dramatic or malulungkot na mga kanta. Ayan. Ayan, yung texture niya pang malungkot talaga. Ayan, C minor add 2. Move tayo sa other chords. Diminish. Ayan. Ang symbol ng diminish ay D-I-M or C, tapos yung degree. Yung degree Celsius, ganun, yung symbol niya. Ayan. Diminish means a minor third. Flat yung third niya, kaya stay siya sa D sharp. And yung fifth natin kanina na G, magbabawas din siya, kaya naging F sharp. Yan. So, dalawa yung binawas natin. From C major na C, E, G, binawas natin yung E, binawasan din natin yung G. Kaya naging C, D sharp, and F sharp. Yan po ang diminish. Next chord is the suspended fourth. Ayan. Hindi siya add 4, pero suspended fourth. Without the letter M, it indicates major chord pa rin, pero suspended refers to the third major or the major third. Suspended, ililipat natin to the fourth note. Kaya naging C, F, and G. Ito yung chord na it requires a home chord. Kumbaga, sa ending ng mga kanta. Yan. Parang kulang
lang, ano? Hindi siya tapos. Ayun, waiting for the finale, final chord. Ayun, yan yung gamit ng mga suspended fourth natin. Alright. I hope nasusundan nyo po, ano? Okay. Next, flat 5 or flat 5th. Okay. From the name itself, C flat 5. So it's a major chord pero yung fifth note which is the G. Bakit naging fifth note ang G? Kasi C, D, E, F, G. Panglima yung G. So yung panglimang note, yun yung babawasan natin ng kalahati. Yeah. C, E, F sharp. Ayun. Meron palang chord na ganito, no? Hindi natin napapansin pero ang dami palang chord na existing pala pero hindi natin alam na yun palang pangalan. Minsan accidentally nagagamit natin pero hindi natin alam na yun yung pangalan niya. So now you know. 5 or flat 5 or flat 5th means we flat the fifth note of the major scale. So kung D flat 5 siya, so D F sharp A, yung A, i-flat mo lang siya. D F sharp then A flat or the G sharp. Yan. Next tayo. Augmented. Ayan. Augmented. The word aug means we raise or sharp the fifth note. Yan. Kabaliktaran ito ng flat 5. Wait, nagre-reduce yung volume ko. Hello, sound check. Ayan. Ayan. Kabaliktaran siya ng flat 5. Kasi yung flat 5, magre-reduce yung 5. Pero ito, augmented, magdadagdag yung 5. From G, nadagdagan siya ng kalahati, it becomes G sharp. So, C, E, G sharp. Tandaan nyo po C lang po yung pinapamemorize ko kasi later on, magkakaroon tayo ng drill. Yan. I will play a chord. Sasabihin ninyo kung ano yung pangalan ng chord na yon. Yan. Pwedeng magkodigo. C augmented. The fifth note is raised to the nearest half step. Alright. Next chord is the sixth. Okay. Pag sinabi nating sixth is it's the sixth degree which is A. C, D, E, F, G, A. Ayan. So major siya. Kasi walang small letter M, it indicates major chord pa rin. But with a number 6 means we add the sixth note of the major scale. So major scale siya or major chord siya with the sixth note which is A. Yan. C, E, G, A. Yan. Yeah, that's the C6 or C major 6. Alright. Ang minor 6 naman is the minor chord with the 6. Yeah, C, D sharp, G with the 6th note which is A. Okay, next is the 7th chords. Ayan, 7th chords. So maraming klase ng 7th chords. The first one is the 7th or the dominant 7th. Yan. Dominant 7th, ibig sabihin without the small letter M, it indicates a major chord. Yung number 7 without capital M, walang capital M yung 7 wala siyang katabing letter yung 7. It means we add the flat 7. Bakit flat 7? A sharp yung naidagdag. Kapag mayroong capital letter M, it's the normal 7, which is the 7 or which is the letter B. Yes, C6 or C add 6, parehas lang po yan. C6 or C add 6. Opo. Tama po yan. Alright. Yung C, E, G, A sharp. Bakit A sharp? It's the dominant 7. Ibig sabihin the flat 7. Hindi siya yung normal na 7. Usually ginagamit natin itong dominant 7 kapag papasok tayo ng chorus. C. Give C. 7. Ginagamit natin yung 7. Pag pupunta tayo sa chorus, tapos ang first chord natin sa chorus is the number 4. Yan, dominant 7.
Huwag po kayong malilito sa major 7th at saka sa dominant 7th. Dominant 7th kapag walang kasamang letter. It's the major, C major with the dominant 7th. Okay, ano naman ang pagkakaiba niya sa minor 7th? Ayan. Still, it's the dominant 7th, yung idadagdag mo the flat 7, pero ang chord mo is minor. C minor with the dominant 7. C, D sharp, G, and then A sharp. Yan. Ulit. Ang C7, C major chord with dominant 7. Ang C minor 7, C minor with the dominant 7, which is the A sharp or flat 7. Next, ito naman, C major 7. Ayan. Ito yung major 7 or the regular number 7 of the scale. C major chord siya pero B yung naidagdag na 7. So dito makikita natin na mayroong dalawang 7. It's the A sharp, it's the flat 7, and the regular 7 which is B. Sa 6, dalawa rin ang 6. It's the G sharp at saka yung A. Ang 5, dalawa rin. Merong F sharp. Yan. Pero hindi natin siya tinatawag na minor 5 but mas common siya sa tawag na flat 5 or flatted 5th. Ayun. So sa 7, dalawa po siya. Merong major which is the regular number 7. And then yung dominant 7. Ayan. O, ito na, combination. O, meron palang ganyan, no? C minor with major 7. O, so, C minor yung chord mo, pero yung 7th mo is the regular 7. Yan. Ang C minor 7, ang 7 niya ay yung dominant, the flatted 7. Pero ang C minor plus major 7, yung 7 niya ay the regular B. Ito yung tunog niya. Parang horrific yung tunog. Ayan. Merong C minor plus major 7. Ayan. Next, diminished 7. Ayan. Ano naman itong diminished? Intindihin natin mabuti Kasi nung unang na-encounter ko to, akala ko diminished 6. Kasi pansinin ninyo yung 7 na tinutukoy is letter A. Which is kung bibilangin natin sa scale, ang A ay 6. Kaya pinipilit ko noon na si diminish 6 ito. Yan, pero hindi pala. Pag diminish with number 7 means we play the diminished triad. Ano yung diminished triad natin? C, D sharp, tsaka F sharp. Okay? With added diminished minor 7. O, diminish na nga minor pa. So, ibig sabihin, double flat. Magbabawas ka sa regular 7 mo na B, nagbawas ka into A sharp, tas magbabawas ka pa ng isang beses. A. Yeah, C diminish 7. Yeah. Yeah, wag po kayo malilito yan, diminish minor 7, double flat. Next, half diminish. Ano naman tong half diminish? Kung ang diminish ay double flat, ang half diminish naman ay isang flat lang. Yon. Ang symbol niya ay yung degree na mayroong slash. Yan. E flat diminish. Yeah, E flat diminish natin. Ito. Ang E flat diminish naman, nakakaiba lang sila kung saan nag-uumpisa. Ayan. Maraming similar. E flat diminish, C diminish, F sharp diminish, A diminish, yan. Almost similar po yung mga pipindutin mo. Pero nag-iiba lang ng pangalan kung saan ka nag-umpisa. Yan. Half diminish naman, instead of double flat, single lang siya. Kaya dito po sa diagram, hindi siya pumunta ng A kasi hanggang A sharp lang. Single, flat lang siya. Half diminish. Ayun. Tuloy natin. Diminish with major 7. Ayan. Yung C diminish natin na triad, C, D sharp, F sharp, ang kasama niya ay major 7. Kaya hindi natin nilipat sa A. Doon siya sa regular na 7. Ayan. The word diminish means we play the diminished triad.
And capital letter M with number 7 means we added the major 7th note, which is B. Okay. Next, 9th na tayo. 9th chords. C9. Anong pagkakaiba ng C9 doon sa C add 9, C major 9? Okay. Sasign natin. C9, walang letter M na small. It indicates major chord. So, nandun pa rin yung C, E, G. Pero 9, number 9 without capital letter M means we include the dominant 7. Automatic, kasama yung dominant 7, which is the flatted 7 or the A sharp. Kaya ang C9 natin ay kasama yung 7th and the 9th. Ayan, yan yung sinasabi ko na 9 kasi lampas siya ng octave, the D. Ngayon, kung hindi nyo maabot yung D, pwede nyo ilipat yung D doon sa pagitan ng C at saka E. Pero iba yung texture, iba yung tunog niya kapag naka-extend. Tandaan po natin, ang C9 kasama ang dominant 7th and yung 9th note. Ayan, C, E, G, A sharp at saka D. Next, minor 9. Pag minor 9, kasama pa rin yung dominant 7 at saka 9, pero yung triad mo is the minor chord. C, D sharp, G. With the dominant 7 and the 9. Yan. Ang C9, major chord with the 7, with the dominant 7 and 9. Pang C minor 9, C minor chord with dominant 7 and 9. Minor with major 9. Ayan. C minor, tapos kasama yung major 9. Bakit major? Ang tinutukoy dyan sa major ay yung major 7. Yan. So, hindi siya yung dominant 7. Ang tinutukoy po dyan ay the major 7, the regular 7, which is B. Yan. So, C minor with the major 7 and the regular 9. Regular 9 kasi meron ding alternative or altered na 9. Yes, the regular 9. C minor, C, D sharp, G with the dominant 7, major 7 and then the 9. Meron palang ganyan Yan. Medyo mahirap siyang tugtugin sa isang kamay kaya ginagamitan natin ng dalawang kamay. Next, C major 9. Ayan na yung C major 9. Yung C9 kanina, ang naiba lang, yung 7. Doon sa C9, dominant 7. Pero dito sa C major 9, yung 7 natin ay sa major. Ito po yung C major 9. Ito naman yung C9. Ayan. Ito yung 7. C major 9. Major 7. Ayan. C, E, G, B, D. G over C. Yeah. Parang multi-chord siya. Polychord. Yes. Alright. Next is add 9. Ayan. Ang add 9 naman, from the word add 9, C major na normal, idadagdag lang yung 9. Anong pagkakaiba ng C add 9 sa C major 9? Wala yung 7. Pansinin natin pag add 9, walang 7. Pag C9, mayroong 7. Pag add 9, dinagdag mo lang yung 9. Kaya C major with the D on top. Yan. Yan. Next, 11. Yan. Extended chords na tayo. So, ang 11, pag nakita kayo ng C11, kasama automatic yung 7 at saka 9. So, tatlong extensions ang kasama dyan. 7, 9, at saka 11. So, ang C11 is the C major chord, which is the C, E, D. Kasama yung dominant 7 na A sharp, the 9 na D, and then yung F. Chord na actually siya kasi B flat at saka C ang combination mo dito. B flat major na mayroong C, E, G sa ilalim. So B flat over
C. C major. Polychord ang tawag natin kasi dalawang chords. Yan. Next, minor 11. C minor with 7, 9 at saka 11. C minor yung chord mo, yung triad mo with the 7, dominant 7 na A sharp, D at saka F. Yan. So dalawang chord ulit, B flat over C minor. Yan. That's the easiest way to remember this chord. Next, C minor with major 11. Ano yung major na capital letter M dyan? Yung 7th pa rin po yan. C minor with the major 7th na B. Hindi siya dominant, but the regular 7th. Then the 9th, which is D. And then the F at ang 11. So this is B diminished over C minor. B diminished kasi B, D, F. Major 11. Ano yung major na tinatawag dyan? It's the dominant 7. Ang chord natin ay major na C. Hindi siya minor. C, E, G. Then the B, D, F. So B diminished over C major. B diminish yung chord mo sa taas. C, E, G. Sa baba, which is the C major. Next, add 11. Basta pag add, isa lang yung idadagdag natin. C major with 11. C major with 11. Next, 13. Mayroon pang 13. So pag C13, automatic kasama ulit yung 7, 9 at saka 11. Yan. So parang B flat major 7 with C major sa ilalim. Yan, ang dami na, no? Hindi na siya pwedeng tugtugin ng isang kamay lang. Yan. 13th is the A or 6. Yan. 13 at saka 6 ay parehas lang na note, pero yun nga, extended siya. Nandun siya sa dulo. Yan. So kasama yung 7 natin na A sharp, 9 is D, 11 is F, and then 13 is A. Yan. From the basic na C, E, G, extensions. Maganda itong gamitin, itong mga extended chords kung kulang kayo ng instrumentalist. Let's say for instance piano at saka drums lang or piano lang alone. Magandang gumamit ng mga extended chords para kumapal. Minor 13. Ano yung minor na tinatawag? Minor chord. C minor. Plus the 13. 7, 9, 11, tsaka 13. Yan. Then, C minor with the major and then the 13. C minor chord with the major 7th and then the 13th. 9, 11, at tsaka 13. Major 13 is the C major chord with the major 7. And then yung combinations ng 13 natin, 9, 11, at saka 13. Add 13. As simple as that. Major chord na C, dadagdag mo lang yung 13. Next, DIY chords. Kayo nang bahalang gumawa. We can also make our own chords by raising sharp or lowering any note. Yan. Gaya nito, yung tinatawag nating altered chords. Kung saan yung 9 sharp, 11. Yung 11 natin, ginagawa nating sharp. Yung F, ginagawa nating sharp 11. Ayan. Ito na yung tinatawag nating altered chords. Basta na bago yung 9 at saka 11 or 13 altered na po ang tawag to. Ito rin, C major 7, flat 5. Mga DIY. So you can always create your chords. Augmented, yan. Family chords. Yan. Ito na yung family chords natin. Pag alam natin yung
sunod-sunod lang yan. A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp. Major, minor, minor, major, major, minor, minor. Yun yung formula natin for family chords. A, major, B, minor, C sharp, minor, D, major, E, major, F sharp, minor, G sharp, D major. Yan. This is the family chords. We have E sharp, and so on. D, at sunod-sunod na yan hanggang sa G sharp. Ayan. So, yan nagtatapos ang ating family chords. No, chord formula. Okay, any questions before we move to the next topic? Any clarification so far? Babalikan nyo later on itong video kapag na-master nyo na yung mga chords, then doon nyo marirealize na ganun pala. Any questions so far? Clarifications before we move to improvisations? Okay, so kung wala, let's move on with our next topic. Let me just shift my kable or di ko alam kung yung kable or sira na yung audio interface ko. Sound check. Try ko pong palitan. Check, check. Ganun pa rin. Mahina pa rin. Sound check. So I guess it's the cable. Ayan. Sige. How about this? Okay na po. Okay, improvisation formula. By the way, ang improvisation from the word improve or improvise, ginagawa natin yung simple chord, binibigyan natin ng mas magandang version. Kasi yung mga default na mga chords na nakikita natin sa internet, simple chords lang yon usually. C major, minor, ganun lang siya. Pero kung pakikinggan mo dun sa actual na recording, hindi lang major yung ginamit nilang chords. At ito po yung isang technique, yung improvisation. Hindi lang po siya applicable sa keyboard but also applicable sa mga guitars at iba pang instruments. Okay. So ano itong tinuturo ni Pastor J dito sa improvisation formula natin? Ayan, intindihin natin po ito. You can screenshot. Okay, family chords improvisation formula. Yung mga nakaparenthesis na number, pwede nyo siyang palitan kung anong kung anong scale ang gamit ninyo. In this example, ang ginagamit lang natin ay C major. Pero kapag ginamit natin ang G major, of course, yung number 1 ninyo is G.
Gaya dito sa una, instead of C major 9, pag nasa key of G tayo, gagawin natin G major 9. Sa ano itong family chords improvisation formula? Ibig sabihin, instead of using the regular na C major chord, ang ginagamit lang natin ay C major chord, papalitan mo daw siya ng C major 9. So, hindi lang siya regular na C major. Ayan. Nag-iba yung texture, nag-iba yung tunog. Yan, from the common C major, tapos pag nag-improvise tayo, naging major 9. So ito na siya, tunog. Kumapal. Of course, itong improvisation, hindi naman siya kailangang lagi-lagi na nag-improvise. I mean, every chord na lang pinalitan mo. Ang improvisation ay parang bitsin. Sa pagkain, masarap ang bitsin. Pero pag nasobrahan natin ang bitsin, nakakahilo at hindi masarap. Okay? So, we use this in moderation. Okay? So, from simple na chord, hindi naman ibig sabihin na all throughout the song, lahat na lang ng major mo, pinalitan mo na. So, there are instances na mag-stick ka rin doon sa original chord na simple chord. Like the C major, ganun. Dito naman sa number 2 or second degree, instead of playing the regular na minor, yan, or the D minor na regular, ang sinasuggest ay you can play the D minor 9. Ito yung tunog niya. Imbis na D minor na regular, D minor 9. So kung mapapansin niyo dito sa first degree, there are other options. Like instead of major 9, you can also the major 9 add 13 or 1. Yan, 2, ibig sabihin nito major 2, major add 2 over 3. Over 3, ano bang 3? E. Major add 2, C add 2. C2 pala, C2, hindi siya pala add 2, iba yung add 2. C2, C major 2 or major second with over E. Ayan. E yung bass mo, the third degree. Or 1 over 5. 1 yung chord mo, ang bass mo is 5. Ayan. Slash chords ang tawag natin dito. Same with the minor, yung second degree, yung minor. Instead of regular D minor, we can use the minor 9th or the minor 11th. For E minor, we can use the E minor 7 add 11. Pwede rin sa E minor 11. Ayan. For the F, we have the F major 9. Instead of regular na F, ang ginagawa natin ay F major 9. Ayan. Mas maganda yung texture at sound niya. Ano? Nagbibigay siya ng bagong kwento. Kumbaga sa kulay, nag-iiba yung color. Instead of regular na green, ginagawa nating army green or tag dito, yellow green, pero green pa rin. Hindi tayo lumalayo doon sa gusto nating i-produce na sound or texture. And then we have the M9 add 13. Ayan. Ito po yung tinuturo ng improvisation formula. For the G or the fifth degree, marami tayong options. Pwedeng the 9, augmented. Yan. You can always choose any of those. By the way, hindi lahat yan applicable. You can choose which is applicable. You can choose which is applicable doon sa melody natin. Kasi baka gumagamit tayo ng chords na hindi naman fit doon sa melody, kaya mayroong variation. Hindi lahat yan ay applicable, but you can choose one or two of them. Babagay doon sa melody. For the number 6 degree or the A minor, or pwede tayong gumamit ng minor 9 or minor 11. Then we have the diminish. Instead of playing the regular na B diminish, pwede mo siyang dagdagan 7. Diminish 7.
lang yung tunog. Kasabihin nila silang. Ano, yung na-experience ko yun nung gumamit ako ng mga extended course. Hindi ko kilala yung gitarista. Yun pala, nag-umpisa ng silang matchay, chord tick. Silang naman yung chord ng keyboardist natin, sabi daw. Ayan. Pero hindi niya alam, extended chords. Ayan. Kaya be careful din. Lalo na kapag yung mga kasama nyo ay using the regular chords lang. Minsan may mga chords na hindi tugma. May mga chords na kahit naka-stay sila sa regular chord, you can use the extended chord, maganda pa rin ang outcome. Pero may mga chords na hindi mo pwedeng baliin. Like, kung major lang yung kaya nung kasama mo, hindi ka pwedeng gumamit ng ganitong chord kasi magka-clash. Hindi pleasant yung sound na mapuproduce natin. Okay, tuloy natin. Situational chords, improvisation formula. Basahin natin. There are times that the 2, 3, and 6 chords, which are minor chords, becomes major, and the 4 chord, which is major chord, becomes minor. May mga shifting or interchanging doon sa texture. Yung from minor to major and then major to minor. In the key of C, sabi dyan, yung number 2 natin, which is D, 3 and 6, na usually ay minor, naging major sila, at yung fourth na major ay naging minor. Ito ang pwede ninyong gamitin na improvisation formula. Ayan. Ito ang counterpart niya naman kapag naging major sila. Ayan. D major with 9. D major 9. Siyempre kasama yung dominant 7 and the 9. Then naulit yung F sharp tsaka A. Ayan. Tuloy natin. Improvised chords. Basahin natin. Most chorus part of a song is played with a 4 chord. In order to emphasize 4 chord, we use the dominant 7th form of the 1 chord. Yeah, in the key of C, we use C7 to resolve to F. During C7 time, we can do some improvised chord movements to give a little spice before going to 4 or to F or the 4th chord. So, bago ka pumunta sa F, maraming options. Yan. Ito ang pwede mong isubstitute doon sa C7 natin. Pwedeng minor 9. Ito po, lahat po ito pwede mong gawing substitute for the regular na C7 lang. Para hindi naman nakakaumay na laging C7 lang ang ginagamit natin. Yeah. Next, sometimes we can also do tricks during the 5 chord or the so-called open in the key of C. It is the G chord. Below is my favorite move, improvisation during the 5 chord. Yung 5 chord movement naman, yung G, sa key of C, yan. Yan yung mga options naman natin. Yan. Instead of regular G, pwedeng 3, which is the E minor or E minor 11, and so on. Ayan. So, yan po ang improvisation formula. I know, hindi natin may apply ito agad-agad when we go back to our churches, but you can at least pick some of the chords at i-apply ninyo sa mga hindi naman ibig sabihin na i-apply nyo na lahat sa isang kanta in-apply nyo na lahat ng chord. No, just pick 1, 2 or 3 chord for this Sunday. Gamitin nyo yon, introduce nyo yung chord na yon sa mga keyboardist ninyo, then it works well. Yan. Any questions so far? Any clarification bago tayo mag-move sa continuation ng improvisation? Any questions, clarifications, or perhaps you want to add?
So, kung wala, let's continue para mas mabilis tayong matapos. Okay, let me just share. Wait lang. I-full screen ko muna po. Ayan, improvisation. Again, the word improvisation is to improvise. The act or art of improvising, improving. So we can creative activity of immediate musical composition. Pag sinabi nating immediate musical composition, it could mean on the spot. Hindi mo na-rehearse. Extemporaneous composition or free performance of a musical passage. Unlike sa mga nakadepende talaga sa mga piyesa, hindi nila pwedeng baguhin yon as is. Kung ano yung nakalagay sa piyesa, yun na yon. Pero sa improvisation, tayo na mga church musicians, usually, we use the improvisations. We improve the chord. Yeah. Ano ba yung mga ways to improve? Yeah. Tignan natin. Techniques you can use to improvise but not limited to this. Ibig sabihin, marami pang way to improvise. Una, arpeggio. Pag sinabi nating arpeggio, it's the broken chord. Imbis na tutugtugin mo siya at once, na ganon, black chord siya. Arpeggio is the broken chord wherein we play sunod-sunod or broken manner yung mga chords. Pwedeng ascending. Ibig sabihin pataas. Pwede ring pababa. Or random. Okay, wait lang po Let me just forward this PowerPoint sa isang gadget so you can see kung ano po yung pinipindot ko. Yeah. Okay. Then, open ko yung Meticulous. Pero unfortunately, you cannot see for a moment yung ating PowerPoint. Makinig lang po kayo, then I will explain. Kasi gusto kong ipakita yung pinipindot ko, mga kapatid. Medyo laggy nga lang siya. Ayan. Ayan. I hope nakikita nyo yung chords ko. Okay, balik tayo sa improvisation. Improvisation, the act or art of improvising. Okay. First is the arpeggio. Yan. Kung mapapansin ninyo yung paggalaw ng mga notes, hindi sila sabay-sabay. Pero sunod-sunod, in different manners. In ascending manner, descending, or random, completely random. Yan, improvisation. So from simple chord na, let's say, gawa tayo na C, A minor, F, G. Ang normal chord natin ay C, A minor, F, then G. Pag in-arpeggiate natin, C, arpeggio ang tawag doon. Second one is chord transformation. Pag sinabi natin chord transformation, yun yung pinag-aralan natin kanina na chord improvisation formula. From simple C major, pwede natin gawing C add 9 or C major 9 or G over C. Yan, mga improvisation formula or chord transformation ang tawag doon. Then we have passing chords. Pag sinabi nating passing chord, it's the chord na dinadaanan mo lang. For example, ang chord progression natin ay C and A minor. C counts and A minor. Yan. Imbis na dumirekta ka sa A minor, dadaan ka muna sa isang chord.
we can use the G over B, C. Then we have the G, C, G over B, and then going to A minor. Yeah, the G over B ngayon serves as your passing chord. C, 2, 3, 4. On the fourth count, we use the G over B and then proceed with A minor 7. Not only G over B, pero we can use diminish perhaps. 1, 2, yo. B7 sharp 11. Or pwede rin completely iba. Hindi mo madadaanan yung B or B flat, pero C and E major. That's the passing chord. That's how passing chord works. Next is the dynamics. Pag sinabi nating dynamics is the soft or loud ng music. So, sa isang kanta, hindi mo pwedeng tugtugin na single dynamics ka lang, na from beginning to end, mahina ka lang. Gawan mo siya ng story. Wait lang po, maingay yung mga bata. Ayan, dynamics, ibig sabihin, first chorus, mas malakas siya. Yan, dynamics. Learn to create a map kung saan banda sa kanta yung mahina, kung saan banda sa kanta yung malakas, moderately loud, fortissimo, very, very, very loud, and the fortissimo, very, very loud. Ayan. Next is the accent. When we are playing a regular chord, let's say for instance, C chord, yan. Mayroong accent. Ibig sabihin, mayroong isang note, dalawa, or sometimes random na mayroong part na malakas. Example. Yun, may mga part na nilalakasan ako. It's part of the chord na pwede mong lakasan. Yan, that's the accent na tinatawag. So, hindi siya pantay-pantay lahat. Next is the fills. Pag sinabi nating fills, palaman. So, sinisingit natin siya sa progression natin. Example, from C to A minor. C. Ang mga fills natin, yung ginawa ko dito somewhere on top. Fills ang tawag natin. Runs naman ay ito. Ginagawa natin mabilis na arpeggio. It's just an arpeggio but mas mabilis. Binibilisan lang natin. Maraming styles ng runs, pwedeng repetitive. Ulit mo lang yung ginagawa ng right. Pwede rin completely different. Iba yung tutugtugin ni left, hindi right. Runs po ang tawag natin to. Then another improvisation is yung tinatawag nating layering. Pag sinabi nating layering, utilizing two or more sounds sa atin pong keyboard. For example, ito po yung single note lang, single sample natin, which is piano.
other keyboard like the workstation, you can use more than 16 sounds na sabay-sabay. They are capable of doing that. Pero sa akin, okay na yung 3, 4, 5 na sabay-sabay. Yan. Makapal na po yun. Yan. Continue. Yeah, we have the minor chords na. Inversion. Inversion is also one way to improvise. Pag sinabi nating inversion, instead of playing the regular C, E, G, binabaliktad natin. Inuuna natin yung E or inuuna natin yung G. Gaya nito. Okay, stop ko muna po yung aking ridiculous. Then let's go back with our PowerPoint. Naglalag na itong computer ko. Masyado nang malakas. Masyadong maraming naka-open. Okay, ito po yung chord formula natin, improvisation formula. Yeah, from the regular na C, E, G, you can use the first inversion which is the E, G, C, in the second inversion. Access yung ibang chords na mas madali. Okay, a sample of improvisation is How Great Is Our God from the simple G, E minor, C, D, na-transform siya into itong E minor na E, G, B, na-transform siya into G, B, E. Ito na po yung How Great Is Our God improvisation formula. You can screenshot and use this improvisation inversion para hindi kayo jump sa from one chord to another. For the next one, for the arpeggio. Sample po ng arpeggio to. Left hand, the left hand will play the C, G, D, G. Chord transformation naman, ito. If the chord is C major, you can transform to add 2, add 9, major 6, add 9 plus 6, mga parang ganyan. Ito naman, you can use this sa mga beginner na keyboard natin. Yung green is kung ano yung pipindutin. Left hand. Yung green is the left hand. Like C, G, C, B, G, B. Improvisation is a long process kasi we cannot execute one technique sa isang upuan lang. You can only master one technique at a time. Do not rush. Maaabot nyo rin yan, ma-achieve nyo rin kung ano yung dinidesire ninyo. Just be patient and consistent in your practice. Ayan. Any questions so far? Clarification sa ating topic, mga kapatid? Or perhaps you would like to add sa ating discussions? May dadagdag po ba kayo, mga kapatid? Clarifications, questions? I think it's the cable. Yeah.
Okay, meron po kayong clarifications, questions mga kapatid? Or pwede kayong mag-share, maidagdag para malagdagan naman yung or pwede kayong mag-share para sa ating mga kaklase. So, check. So, check, check. Hello, sound check. Hey, hey. Sound check, check, check. Sound check. Hello, sound check. Hey, hey, sound check. Check. Hello, sound check. Wala na, mahina na. Go overheat na yata tong gamit ko. Yo. Hello, sound check. Ayan, pwede na naman. Ayaw ulit. Hello, sound check. Yan. Sound check. Yun. Sound check. So, sige po, any questions or any sharing na gusto nyo pong ibahagi? Clarifications? Lolo ko ito. Ayaw pang kisama ng mic ko ah. Kailangan na ng bago. Sige, kung wala na po, siguro I guess doon na tayo mag-e-end. And wala muna tayong assignment kasi sisikapin natin na mag-move sa ating lesson. Magpo-forward po ako ng additional handouts or reading materials para for the future sessions natin makapag-advance tayo. By the way, this is the last session for our keyboard. Then next week will be guitar or bass. Depende kung sinong unang teacher na available kasi I will be tapping another teacher na magtuturo sa atin for the bass and guitar and also for the drums. Ayun. And then final session natin will be yung combination na lahat yung band skills and we will try to set up na nasa isa kami na nandoon yung drummer, nandoon yung lahat ng instrumentalist and we will be discussing yung mga techniques and how we communicate. So for that final session natin, requesting siguro na maisama ninyo yung mga music team ninyo. Yan. And let's wait for announcement ni Pastor Eric. Nasa meeting lang sila ng mga pastors. Pero siguro i-announce na lang kasi meron yata tayong break. Meron yata tayong break for this December and then tutuloy na lang natin by January. Any questions so far mga kapatid?
Kung wala na kayong mga tanong, ay pwede pong mag-open ng ating camera para sa ating documentation, and let's have the picture taking. Yun, no? Ay, mukhang naka 13th month pay na itong mga kasama kong ito. Ang pupogi daw, oh. Oh, nakapagpasalon na yata sila. Ayun. Sige, hintayin natin yung iba. Everybody, si Sis Jella, si Brother Joel, Sister Irene. Sige, picture tayo. Picture tayo. Where ayaw po mag-open ng camera ko, Brother Joel. Sige, bakit kaya? Naka-OBS po kayo. Dun sa settings ng video, ang source po ninyo ay palitan nyo po yung source. Ako po itong Haven of Worship na isa. Sige, picture tayo. Tingin sa camera. 1, 2, 3. Yun, no? Isa pa po. 1, 2, 3. Yan. Pwede rin po kayong mag-picture sa inyong mga gadgets. Ayaw mag-open talaga, Sir Joel. I-paste na lang namin yung picture nyo. Sige, kung may mga tanong po kayo, just in case hindi nyo maalala yung tanong ngayon, pero pag nirelay ninyo sa mga keyboard players ninyo at may mga tanong sila, you can always ask me po and we will provide answers sa abot ng ating makakaya. Sige po, to end our session tonight, shall we end this with a prayer? Let's close our eyes. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Kayo pong nagbigay sa amin ng pagkakataon upang mag-aral muli. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan at may apply ang mga napag-aralan namin. Lord, we desire na maibigay sa inyo ang the best. That's why we are eager, Panginoon, na madagdagan pang aming mga kaalaman. Kung hindi man kami, O Diyos, ay yung mga kasama namin sa team who are desiring, Panginoon, for higher level of knowledge patungkol po sa mga bagay-bagay, lalo na po sa music ministry kung saan po kami nabibilang. Lord, thank you sa magandang pagkakataon at karapat dapat po kayong pasalamatan, karapat dapat po kayong sambahin at dakilain. At hanggang sa muling sessions po namin, Panginoon, we are praying for a better reception at better equipments, Panginoon, upang maibigay po namin ang mas magandang way of sharing the thoughts and knowledge na meron po kami sa subject na ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. I-restore niyo ang aming lakas as we rest tonight. At sa mga may gagawin pa, Panginoon, gabayan niyo po kami upang may pagpatuloy pang magawain namin. We desire na maibigay namin sa inyo ang kaluwalhatian at karangalan. We thank you, Lord. We are giving back to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po hanggang sa muling lessons po natin. Thank you po, Pastor. You're welcome po. Thank you po. Bye, mga kapatid. Salamat po, Pastor Jeron. You're welcome po.